Bambang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Ayun, magandang araw sa ating lahat. At syempre sa lahat nating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga OFW. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, itong video natin ngayon mga kababayan, ito ang paalala ko lang sa lahat nating mga kababayan dyan sa abroad, no? Na nagtatrabaho para kumita ng pera para maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Be aware po, ingat na ingat po kayo dyan. Wala po kayo sa Pilipinas. Kaya sumunod po kayo kung ano po ang batas na pinapatupad dyan sa pinagtatrabuhan yung bansa. No? Wala po kayo sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, mayroon umano hinuli na mga nagrally na supporters ni dating Pangulong Duterte, no? Nagrally sila sa Qatar. Ayun. Oh, alam niyo naman mahigpit na bansa ang Qatar, mga kababayan. So ayun, hinuli po sila, kinulong, mga kababayan. Pero ngayon, may mga didilis po na nagpapakalat ngayon na fake news na sinasabi daw nila na wala daw nahuli. No? Mismo ang DFA na po ang nagsabi, ang Department of Foreign Affairs na po ang nagsabi na meron mga Filipino workers na nagrally sa Qatar na nahuli. Kaya ito lang ang paalala ko sa ating mga kababayan. Ang pinunta nyo po dyan, hindi ho si Tatay Digong, hindi ho kung sinong politiko. Ang pinunta nyo po dyan, trabaho para maiahon ang pamilya ninyo sa hirap. Hindi para pumunta ho dyan para mag-rally. Kung sumusuporta ho kayo, ipakita nyo lang. Hindi nagagawa kayo ng hakbang na alam nyong mali, ay gagawin nyo pa rin. Tulad niyan, di ba? Mahigpit ang Qatar. O, naggawa kayo ng rally, walang permit. O, dali kayo tuloy. Sino ngayon ang sisisihin ninyo? Wala, kundi sarili ninyo. Pero mabait pa rin naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kapwa pa rin kayo nating Pilipino kahit pinabatikos yung administrasyon, ang administrasyon naman ho ay hindi ho gumaganti. Ang tagal na nilang siniraan si BBM. Kung gumanti si BBM, matagal na. Marami na sigurong nakulong. Kaso hindi ganun ang administrasyon ngayon. So, alam nyo kasi, meron na ilan-ilan na mga didiles na sinasabing fake news daw yan, yung mga nahuli na mga Filipino workers na nagrally dun sa Qatar. So, hindi ho totoo yun mga kababayan dahil totoo po talaga na meron pong nahuli. Ito mismo mga kababayan, no? Galing po mismo ito sa Department of Foreign Affairs. Yan. Yan mga kababayan, sa website po nila ito kinuha sa website po ng Department of Foreign Affairs. So, kung sabihan nyo akong fake news, dito po ako kumuha no? Kasi may mga iba kasi para lang sabihin na fake news ang balita. Alam nyo balita na kasi to. Trending na. Hindi lang sa YouTube, Facebook, pati sa mga media. Mainstream media, nabalita na rin ito. So yung mga didilis lang ang nagbabalita na wala daw umanong nahuli ng mga OFW. Kaya hindi nyo masyabing fake news tayo kasi kalat na po ito ngayon sa social media. So ito ngayon, ito ang pinakabagong update, no? Kasi kakalabas lang po nito itong mismong kinumpirma ng Department of Foreign Affairs mga kababayan. Eto. Ayan. Basahin ko DFA o Department of Foreign Affairs nilinaw na ang 20 Filipino ang inaresto sa Qatar matapos mag-rally. Isa dito ang nakalaya na. Isa. Sa 20, isa ang nakalaya. So, ibig sabihin mga kababayan, mali pala yun, yung 17. So, 20 plus pala ang nahuli. So, ibig sabihin, sa 20, may isa na nakalaya. So, 90 na lang ngayon ang naiiwan, mga kababayan. Alam nyo sa mga kasi trending kasi yan, merong mga nag-post. Tapos, mga kababayan, nakita ko doon,
No, binasa ko yung mga comment. Aba, may nag-comment pa mga kababayan. Sabi ho ng isang Didilist supporters, sabi niya, wag na wag kayong humingi ng tulong sa gobyerno. Kasi alam niyo kung bakit? Sabi niya, wag daw humingi ng tulong sa gobyerno. Baka magkakaroon daw ng utang na loob sa kay PBBM, itong mga OFW na nakulong. Yan yung sinabi niya. So, David din nga nag-reply doon. Sabi nga ng mga nag-reply, oo nga, wag na. Para habang buhay na silang zero remittance. Habang buhay na sila kasi uwi na sila ng Pilipinas. Hindi nila din masisisi si Bongbong Marcos kasi sila ang gumawa niyan eh. Ngayon, ang sinasabi ng nag-comment na yon na wag daw humingi ng tulong sa gobyerno o kay PBBM, kanino sila hihingi ng tulong? Pinuntahan ba sila ngayon ng sinusuportahan nila? Pinuntahan ba sila ngayon para tulungan? Pinalala ba sila? Hindi. Sino na yung pupuntahan? Di ba ang gobyerno pa rin? Pero ang gobyerno, si PBBM, hindi ho yan nagtatanim ng galit o sama ng loob kahit gano'n na ang paninira na ginagawa ninyo. Dahil alam ni PBBM, no, iyan ay dala lang yan ng emotion nyo. No? Pero kung mag-isip-isip muna kayo bago kayo gumawa ng ganyan, hindi sana nangyari sa inyo yan. Ngayon, sasabihin nyo pa na ganyan na huwag humingi ng tulong. Baka magkaroon pa daw naman ng utang na loob kay PBBM. Tapos, pag hindi sila tinulungan, sisisihin nila ngayon ang gobyerno. Sino ba tutulong sa inyo? Tinulungan ba kayo ng ipinagtatanggol nyo? Kung tutuusin niya, nandun din yun sa kulungan. Paano kayo tutulungan ngayon? Parehas na kayong nasa kulungan. Diba? Wala kayo ibang choice kundi talagang humingi ng tulong sa gobyerno. Dahil mali po ang ginawa ninyo. Ayan sinabi po ng Department of Foreign Affairs yan. Ito, tuloy ko. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na 20 Pilipino ang inaresto at ikinulong sa Qatar matapos mag-rally. Ayan. Ito'y kinumpirma niya ng Philippine Ambassador sa Doha, Qatar, taliwas sa naunang napaulat na 17 Pilipino na inaresto dahil sa umunoy hindi otorisadong pagsagawa ng political demonstration. So, ibig sabihin, taliwas yung 17 sinasabi nila na 17 yung hinuli. So, nadagdagan pa pala. Naging 20 plus pa itong mga nahuli mga kababayan. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo D. Viga, napalaya na ang isa habang 19 ang nanatili sa kustodiya ng Qatar Police Station. Ngayon, sa tingin ninyo, hindi kayo mahaawol sa trabaho nyo? O wala na talaga? Kasi wala na nakakulong kayo Tatanggapin pa kaya kayo ng mga employer nyo? Dahil nakulong kayo? Siyempre, pauwiin na kayo sa Pilipinas. Ngayon, ayan na yung sinasabi na zero remittance habang buhay. Kung maban pa kayo, di zero na. Zero na talaga remittance yan. Diba? Kaya, isa lang mapapayo ko. Isipin nyo 100 times bago kayo sumali dyan. Kung makakabuti ba yan sa inyo, unahin nyo yung sarili nyo. Kasi alam nyo kung bakit? Yung iniisip nyo, baka pinagtatawanan kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi sila mapera yan Biruin nyo. Nakakulong doon pero andun sila lagi sa Netherlands. Nandun sila lagi, ang buong pamilya nila. Ibig sabihin, mapera sila. Kayo, makapunta ba yung pamilya nyo dyan? Sa lugar ninyo? Kung saan kayo nakulong? Makapunta ba yung pamilya nyo dyan sa Qatar? Hindi. Kaya isipin nyo ng maigi. Ang pagsuporta sa politiko, hindi yan isakripisyo ang hanap buhay para sa pamilya nyo. Isip-isip kayo ng maigi. Kasi alam nyo, hindi nyo alam, baka pinagtatawanan kayo ng mga yan. Yun lang mga kababayan.
sa lahat natin mga OFW dyan. O ngayon, ito, meron pa rito mga kababayan na matindi pa. Ito pa, ang matindi mga kababayan ha. Hindi tayo gumagawa-gawa ng ano po. Galing po ito sa report po ng DFA, Department of Foreign Affairs. Ha? Inihayag ni Undersecretary Di Vega na kung sakaling sampahan ng kaso ang mga naarestong Pilipino, magbibigay ang Embahada ng Pilipinas sa Qatar ng legal assistance dahil sa maaari silang makulong ng 3 taon kung sakali. Ayun, ipanalangin natin na sana na wag na magsampa ng kaso ang Qatar sa mga naarestong mga Filipino workers natin na nagrally. Ipagdasal natin yan. Pero, pag nagsampa ng kaso ang Qatar, naku, walang iyakan ha. Ginusto nyo yan eh. Ginusto nyo yan, kaya pagdusahan nyo. Total, ginusto nyo yan. 3 taon po ang pagkakakulong. 3 taon ang pagkakakulong. Kung sakali mag-file ng case itong Qatar, failan sila ng kaso. O, ngayon, kawawa kayo at ang pamilya nyo. Sinakripisyo nyo ang hanap buhay nyo sa mga tao wala namang pakialam sa inyo. Diba? At saka, ano ngayon? Matutulungan ba nila kayo? Ano may tutulong nila sa inyo ngayon? Ha? Ayun nga sa lahat natin mga kababayan. No? Lalo na sa ating mga OFW. Hindi naman lahat. Isip naman. No? Isipin natin yung para sa atin. Hindi natin, wag yung isipin yung kapakanan ng iba. Isipin mo muna ang kapakanan mo bago yung kapakanan ng iba. Ayan. Ayan tuloy. Oh. Ang nangyari sa inyo, walang ibang sisisihin dyan kundi sarili nyo. Hindi si Duterte, hindi si PBBM, kundi kayo. Nagpadala kayo sa emosyon nyo. Ha? Oh. So yun lang ho mga kababayan. Be aware lang. Ingat po tayo mga Pilipino. Huwag natin hong tingalain itong mga politiko. Bago tayo gumawa ng hakbang, 100 times po natin pag-iisipan. Lalo na yung mga OFW natin dyan sa ibang bansa. Kung tama ba ito? Tama ba itong gagawin ko? Kung makaka-apekto ba ito sa trabaho ko? Maapektuhan ba ang pamilya ko nito? Ganun ho mga kababayan. Hindi nasasalang ka lang agad. Hindi porke ito, mahal ko tong politiko na to. Sila, alam mo sila, mga politiko yan eh. Mga kababayan, mag-uusap at magkikita yung mga yan. Di kayo, ano mangyayari sa inyo pag nakakulong kayo ng 3 taon dyan? Diba? Yung mga politiko na yan, mapera yan. Ha? Mapira yan mga politiko na yan. Eh tayo, ano tayo? Diba? Be aware lang sa mga kababayan natin. Huwag ho natin ipagpalit ang kinabukasan natin sa mga tao wala namang pakialam sa atin. Ayun, maraming salamat to at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.